Mga kwento ni Felmo. Saksing buhay ang mga mata ko sa kung paano unti-unting namamatay ang pamilya ng tiya ko noon. Ubos talaga. At huli na, nang nalaman na iba pala ang sanhi nito. Hindi karaniwang sakit, kung hindi, isang malupit na parusa. Naging bahagi ako noon sa pagtukoy sa kung sino ang salarin. Katawan ko ang ginamit. Siguro, naisip niyo ng konsepto, di ba? Isang padaot. Pero ang tanong, bakit katawan ko ang ginamit samantalang hindi naman ako ang tinamaan ng padaot? Mapagpalang araw, Sir Seth. Ako po si Ismael. At upang lubos na mabuo sa inyong isipan ang kwentong ito, simulan na natin. Nangyari ito sa gitnang Leyte, sa Bukiran banda. Kung hindi ako nagkakamali, taong 1998 ito. Hiwalay ang mga magulang ko. Iniwan na lamang ako sa pangangalaga ng kapatid ng nanay ko, na si Tia Imelda. Masakit para sa akin ang walang totoong mga magulang na nag-aalima. Naiinggit ako pero tinitiis ko na lang. Bagamat nasa kamay ako ng ibang pamilya, pinaranas nila sa akin ang pagmamahal. Parehas na parehas sa kung paano nila ituring ang sarili nilang mga anak noon. Ng mga panahong yun, kakatapos ko lamang ng high school. Pag-aaralin ako sa kolehiyo, pero sa susunod na taon pa. Ang inaantay pa kasi noon na makatapos ang panganay na anak nila Tia na nasa 4th year pa lamang. Kahit papano, iisa lang ang iisipin. Malayo din kasi ang ormoc at doon kami planong pag-aralin. Alam nyo, kung may saklaw lamang sana ako sa mga padaot kagaya na lang ng barang, kulam at kung ano-ano pang ginagawa ng isang masamang tao, hindi siguro mangyari yung pagkaubos ng pamilya nila Tia. Biro nyo, itong salarin pala eh. Teka sandali lang, Sir Seth. Parang masyadong mabilis. Isa-isay natin. Ako lang ang naiiwan lagi sa bahay. Tapos naman na sa high school. Kaya ang pinagkakaabalahan ko noon ay pagbabantay sa tahanan, pagpapakain ng mga alagang hayop, baboy, kambing, baka at 3 maliliit na aso. Basta maliliit pero hindi hybrid. Asong kalye po sila. O asong Pinoy. Malapad ang bahay at napakaganda ng orientation. Nasa gilid po yun ng bangin, kung saan naman ang ibabang parte ay ilog at sa tawid ay mga bahay na. Sa bandang likuran nito, habang sa harap naman ay malawak na espasyo na may pangilan-ngilang mga puno. Lupain ang pagitan sa bawat kapitbahay. Si Tia naman sanang maiiwan sa bahay kaso nga lang noong tapos na ako sa high school. Sumasama na ito kay Tio Darwin. May negosyo sila sa bayan. Tindahan ng mga parts ng mga sasakyan at garahe. Yun bang doon inaayos sa mga sasakyan. Mekaniko si Tio, maraming tauhan. Samantala yung postura ng bahay, gaya ng sinabi ko, malapad. Bungalow na may magagandang bulwagan na beranda at malawak ang sala sa may loob. May 4 na silid, tapos sa pagkainan sa bandang likod ng pinakahuling silid nun. Naroroon din ang kusina at banyo. May kaibigan ako doon. Bukod sa mga anak ng Tia, meron akong kaibigang babae. May gusto ako sa kanya. Maganda. Sa side po siya ng Tio Darwin. Bale, paryente lang. Tapos sa kabilang lupain lang nakatira. Si Elsie. Matanda lang si Elsie sa akin ng 2 taon. Dati siyang trabahante nila Tia. Nagbabantay ito sa may tindahan pero bigla namang umayaw. Tapos nalaman kong kamuntikang magpakamatay.
Ayon sa narinig ko sa mga magulang, baka nagkaroon ng kasintahan at nasaktan dahil nagkahiwalay nun. Baka na-depressed. Hindi naman kasi nagsasalita si Elsie. Basta't matagal din yon bago pa nakamove on. Tapos ay hindi ito nagbabanggit patungkol sa nangyari sa kanya. May kapatid naman si Elsie kaso may asawa na. Lalaki yon. Itong nakakausap ko doon lalo na kapag nagpapakain na din yun ng mga alagang hayop. Nagpapang-abot kasi kami sa pastulan. Masayahin. Natutuwa ako gawa ng ganun na siya. Dati ay hindi lumalabas ng bahay. At para makatulong sa tuluyan niyang pagkalubog sa depresyon, pinapasaya ko. Kinukulit at talaga nakikita kong napapangiti. Nagpaparinig pa nga ako dito na wag na niyang isipin ng lalaki yun gawa ng naroroon naman ako. Napapahagalpak naman ng tawa ito. Hanggang sa may sinabi ito sa akin, Sir Seth. May napapansin daw siyang isang babae na sakto lamang sa edad na tumatambay umano sa likod ng bahay. Kakilala ko ba umano yun? Kako hindi. Tsaka wala naman akong nakikitang babae doon. Bangin na kasing likod. At kung meron pa, dapat ay nagtatatahol na yung mga aso namin. Pero giniit niyang meron talaga. Kung minsan ay nakikita niya nga ito sa may kanto, sa unahan. May kalsada na may magkakasunod na bahay tapos eskwelang elementarya. Nagkikibit-balikat lang ako gawa ng wala naman akong pakidon. Hanggang sa napansin ko na ang sinasabi ni Elsie na babae. Matangkad. Maamo ang mukha at madalas nakatitig sa bahay. Nagkataon na naroroon ako sa biranda. Umaga. Kakaalis lamang nila tiya at tiyo. Wala na din ang mga pinsan ko gawa ng nasa eskwelan. Bali 2 ang mga pinsan ko na anak naman nila tiya nun. Ang panganay ay lalaki, si Carlo. Tapos ang sunod lalaki din. Grade 6, si Brady. So bali ayun na nga. At dahil nagtataka na ako sa kinikilos nitong babaeng ito, lumapit ako noon at nagtanong. Sabi ko ano ba ang meron at lagi siyang tumatambay sa paligid ng lupain. Ngumingiti lamang ito. Tapos sinabing hindi daw bahay ang tinitingnan niya, kundi ang malawak na tanawin sa likod nito. Yun lang kasi ang pwesto na masasabing may magandang tanawin umano. Ganun po ba? Ano pong pangalan niyo? Tanong ko. Nagpakilala naman ito. Aida. Nakatira daw siya malapit sa eskwelahan. Wala lang sa akin ito. Total ay alam ko naman na ang sadya noong ginang na parang kaidaran lamang siya ni tiya. Pero parang anak mayaman. Makinis yun tsaka may alindog pa. Natutuwa ako gawa ng ang amo ng mga aso namin sa kanya. Samantalang kapag ibang tao ang napapadalaw nako, kahit maliliit yun talagang nanghahabol. Isang umaga, hindi sumama ang tiya sa kanyang asawa. Hindi lumalabas ng silid. Hindi ko alam. Wala naman kasing sinabi si Tio Darwin patungkol dito. Hanggang sa tinawag ko si tiya nun, gawa ng mag-aagahan na. Tumugon lamang ito na mauna na akong kumain. Yung boses nito ay parang may sakit nun. Malalim. Kaya ayun, nagtanong ako kung masama ba ang pakiramdam niya. Nasa labas lamang ako ng pinto ng silid. Hanggang sa sinabi nito na ibili ko daw siya ng gamot. Dagdag nun, nasa may dibisyon ng pera. Sa tabi ng TV. Balito yung harang sa kusina at pagkainan namin nun. Gaya ng sinabi ko, nasa parting likod lamang ito ng huling silid. Kumuha ako ng barya. Tapos lumabas ako na tungo sa may kalsada. Nasa 1 hektarya ata ang layo ng kalsada noon tapos dadaan ka muna sa mahabang espasyo bago pa makarating sa bahay. Pero lilinawin ko lang, hindi ito yung espasyo na walang masisilungan. May mga puno doon. Bagamat panaka-naka pero malalaki naman yon. Malalapad ang nasasakop na silong nito. Basta malilim, Sir Seth. Pagkabalik ko, nagkasalubong kami ni Elsie.
Nagtaka ako gawa ng doon siya galing sa bahay. Nagtanong ako noon kung anong sadya niya. Ang sabi nito, nakita niya naman daw yung babae. Dito ko na sinabi sa kanya na tinatanaw lamang nito ang malawak na lugar sa likod ng bahay. Sumimangot ang mukha niya. Wika nito ay hindi naman daw. Nakatitig daw yun sa beranda namin. Sinabi kong hayaan niya na lang. Wala namang ginagawang masama ito. Dugtong ko sa kanya ay masama ang pakiramdam ng tiya. Pumili ako ng gamot. Sumama ito sa akin. Nagalak naman ako noon gawa ng makakasama ko na naman siya. Bagong ligo ito. May shampoo pa nga. Tapos manipis na saya ang suot nun na parang pangtulog. Aminin ko, Sir Seth, may sapagkamanyak talaga ako pero hindi naman po malala. Siguro dahil lang yun kay Elsie. May gusto kasi talaga ako dito. Sabihin niyo na kung ano mga masasabi niyo pero yun po ang totoo. Si Elsie pa noon ang kumuha ng tubig. At yun, pinainom ko na ng gamot si Tia. Inaalalayan ko naman si Tia kasi nga gusto nitong tumambay sa may sala. Napakabigat niya at mainit noon. Mataas ang lagnat. Kako, bakit hindi na lang magpagdoktor pero ayon dito natatakot siya na baka may kung ano pang makita sa pagsusuri noon. Lahi pa naman kami noon na may cancer. Kung sa bagay, nakakatakot naman yon. Yung lola ko po breast cancer ang ikinamatay, habang yung isa pang kapatid nila Tia, ng cancer. May mga issue din ang ninuno namin. May mga bugon sa matris. Tapos may namatay na sa skin cancer nun. Namamana pala yung ganito. Ewan ko lang pero ayon sa narinig ko, na ipapasa umano. Pagkaupo ng Tia doon sa sofa, nanlaki ang mga mata ko. Yung likod niya sa may bandang batok, namumula. May bahagi pa nga na nagkukulay ube at may amoy. Tinanong ko siya kung anong nangyari sa likuran niya. Sabi naman noon baka sunburn naman o. Sabi ko, hindi naman ganun yung itsura ng sunburn Pagkahawi ko sa damit niya, Sir Seth, etong balat niya ay nakadikit sa damit nun. Natuklap ang balat at tumaing ang Tia. Napapatakip ako sa bibig. Kaya pala ayaw niyang magpasuri. Baka ibang sakit nga ito. Tumitig ito sa akin tapos para bang ang lungkot doon. Kailan lang yan, Tia? Tanong ko. Sabi niya ay matagal na umano. Maliit pa lamang umanito kamakailan. Tapos lumaki. Kala niya nga buni lang Kako ay ipasuri na lamang niya. Kung ito man ay gaya ng inaasahan namin na sakit mula sa angkan. Kahit papanay maagapan. Hindi nagsalita ang Tia. Humiga lamang ito sa may sofa. Nag-uusap kami noon ni Elsie sa beranda. Kako ay baka malalang sakit nang dinadala ng Tia ko. Natatakot ako. Hindi naman nagsasalita si Elsie. Parang matatawa. Ewan ko sa kanya. Ilang mga sandali lang ay nagpaalam na yun na aalis na. Nagmamadali din kasi noon dahil may gagawin ito. Nagsaing na lamang ako para pananghalian. Itinabi ko yung bahaw na kanin at ipapakain na lamang ito sa mga aso. Habang nagluluto ako noon ng pritong isda, biglang dumaing si Tia. Rinig na rinig ko yon. Mabilis kong pinatay ang gasol tapos tinungo ito. Nanlaki ang mga mata ko. May mga dugo sa sahig. Si Tia, nagpapahid ng bibig. Lumuluha ang mga mata. Kaagad kong nilinis sa mga dugo, Sir Seth. Sinuka niya yon. Napakasangsang ng amoy. Para bang dugo ng isda. Tapos may kung ano pang mga bilog-bilog. Basahan lang ang ginamit ko. Sinalukoy ng dustpan. Pero ganoon na lamang ang pagkawindang ko, Sir Seth, gawa ng yung mga bilog-bilog na yon. Garapata. Parang mga garapata.
May mga maliliit na paa. Parang hole ng laki. Makintab pa na animoy busog na busog nun. Mga 4 yon. Gumagalaw lahat. Kinikipat ko ang mga mata ko pero garapata talaga. Pinisa ko pang isa gamit ng hawakan ko ng walis. Pumutok. Mantakin yung papanong may garapata sa sinuka ng tiya. Sinabi ko yun sa kanya. Pero ayon naman dito baka galing lamang yun sa mga aso. Gawa ng naroroon sa tabi niya ang mga yon. Aba, kung sa aso pa, bakit gano'n naman kalalaki? Alam ko yung garapata ng mga aso doon. Nasa tenga pero maliliit naman yung mga yun, Sir Seth eh. Pero para mapanatag ang diwa ko ay inisip ko na lang na baka galing nga sa mga aso ito. Tinapon ko lamang yun sa bawol ng kubeta. Pinuhusan ng tubig. Binalikan ko si Tia at sinabi kong tutungo ako sa bayan para ipapaalam kay Tio na sumuka siya ng dugo. Dadalhin namin ito sa ospital. Hindi naman nagsalita yon. Pinuntahan ko muna si Elsie. Kakobantay niya si Tia kasi nga aalis ako. Nakasimangot pang mukha nito na parang galit na galit. Tumawa ako at sinabi kong hindi ako nagbibiro. Pakibantay niya si Tia noon. Pagkatango nito, umalis na ako. Matapos malaman ng Tio ang nangyayari, nagalit ito. Sinabihan niya na pala si Tia na magpa-ospital pero umayaw. Tio, sumusuka po siya ng dugo eh. Kaya nagmamadali ako. Sumuka? Tara na. Inkoy, kayo muna bahala dito sa garahe. Yung mom niyo may sakit at kinakailangang dalhin sa ospital. Mungkahin ng Tio sa kanyang tauhan doon sa garahe. May sasakyan ng Tio. Pick-up type. Canter. Ito ang sinakyan namin pauwi noon. Tapos yun din ang ginamit sa paghatid ng Tia sa ospital. Umiiyak ito. Natatakot daw siya at baka cancer. Si Tio naman ay parang inis na inis. Siguro ay matagal niya nang inaaya ang Tia na magpa-ospital at tapos laging dahilan ni natatakot noon. Diretsyong ormok. Nasuri ang Tia. Pero mantakin yung wala naman umanong malubhang sakit. Yun lang daw sugat na na-impeksyon. Kaya takang-taka ako kung ano yung pagsusuka niya ng dugo nun. Ayon sa doktor ay sobrang pagod lamang umano. Bitamina lamang ang kulang at sapat na pahinga. Ito namang sugat niya galis lamang daw yon. Ilang mga ointment tapos antibiotic lamang ang nireseta ng doktor na ito. Kala ko ma-admit eh. Pero kinagabihan, umuwi kami. Ganun lang kadali. Tuwang-tuwa ang Tia gawa ng wala siyang masiselang sakit nun. Habang si Tio naman ay kamot ng kamot sa ulo. Pati daw siya hindi na nakakatulog gawa ng nag-aalala ng gusto. Dahil ayaw ngang magpatingin sa doktor. Pero ang kinalabasan, wala namang malubhang sakit. Maliksi gumalaw ang Tia nung makarating sa bahay. Pero mababakas sa mukha na balisang-balisa. Sobrang stress siguro. Tumambay ako sa beranda. Tinawag ko ang 3 aso. Sinuri ko ang mga ito. May mga garapata pero hindi ganun kalalaki. Kumpara sa nasilayin ko sa suka ng Tia nun. Niloko ko na lang talagang sarili ko, Sir Seth. Baka may ganoon itong mga aso at naglakad sa sala. Tapos saktong nasukahan ng Tia. Sumunod na araw, kung hindi ako nagkakamali, araw yun ng Huwebes. Tandang-tanda ko ito. Dahil kada Huwebes, nagtutungo sa ormok ang Tio gawa ng kumukompra ito ng mga materyales para sa tindahan. Mga parts ng sasakyan yon. Ito ang inaangkat ng Tio doon. Sumasama si Tia minsan pero sa pagkakataong ito, nagpaiwan lamang ito sa bahay. Bawal kasi ito mapagod. Ito na naman. Nung nasa sala si Tia at nagmungkahi itong linisin daw ang silid nila ng kanyang asawa, sumunod ako.
Inintindi ko gawa ng may sugat at nagpapahinga. Hindi naman talaga ako inuutusan nito sa paglilinis ng bahay. Kusa ko lang na ginagawa para magkaroon naman ng silbi. Habang naglilinis ako doon, pansin kong may gumagapang sa may sahig. Sa ilalim ito ng higaan. Sinungkit ko yun gamit ang walis tambo. Napamura ako. Alam niyo ba kung ano yon? Garapata. Mas malaki yon kesa kahapon. Bilog na bilog ang tiyan na para bang malaking gagamba. Kako, saan galing ito? Hindi naman pumapasok ng silid ang mga aso. Pinisa ko yon tapos nilagay sa maliit nilang trash can. Kulay dilaw ang laman ng tiyan at may mga dugo din na animoy galing sa pagsipsip nito. Hanggang sa inilabas ko ang labahin nila. Nilagay ko lang sa gilid ng banyo. Sa tabi ito ng washing machine. Pero may napansin akong sa maliit na tuwalya. Ang tawag dito sa amin labakara. May mga gumagapang doon, Sir Seth. At kung hindi ako nagkakamali, parang mga surot. Ang lalaki nito. Surot talaga gawa ng may kakaibang amoy ang labakara. Mabantot. Kako, napakadamak naman nila tiya. Hugawan ba? Pinamahayan ng mga surot ang mga damit nila. Nakakaramdam ako noon ng pagsusuka. Nakakadiri. Ang dami pa naman. Pero magtataka ka dyan kung bakit naroroon sa mga damit. Di ba nga mga surot nasa sulok ito ng higaan, sa mga dingding, tapos yung mga inuupuan natin. Wala pa akong nakitang nasa labakara at mga damit nun. Yun palang mga sandaling yon. Matapos kong makapaglinis, ipinagtimpla ko ng gatas ang tiya. Natutulog ito sa may sofa. Tinawag ko ito at sinabing may gatas sa lamesa, sa tabi lamang ng hinihigaan niya. Nilapag ko lang yon. Tapos tinitigan ko si tiya habang nakapikit ang mga mata. Napapansin kong tila may nakabaras sa ilong niya. Nilinaw ko kung ano ito. Baka kulangot lang. Pero Sir Seth, dalawang surot ito na sumisilip doon sa may silong. Mas klinaro ko at baka nagkakamali lamang ako. Hanggang sa bigla na lamang nangisay si tiya. Tapos itong isang kamay niya, nalaglag sa sahig. Nakatirik ang mga mata at hindi na humihinga. Gulat na gulat ako noon. Ginising ko si Tia Imelda. Pero hindi na gumagalaw. Naglabasan ng mga surot sa ilong niya. Sa may bibig. Sa tenga. Nagsisisigaw ako noon ng tulong. Nagkukumahog palabas ng bahay at pinuntahan ko si Elsie. Nakita ko siyang nagsasampay. Sinabi ko kung ano ang nangyari sa tiyahin ko. Sinamahan niya ako. Pagkabalik sa bahay, nasa sahig na noon si Tia Imelda. Nakataligilid. Pero wala na yung mga surot, maliban na lamang sa dugo na nasa ilong niya. Wala nang pitik ng pulso ito. Umiiyak si Elsie noon. Ako naman ay hindi ko malaman ang gagawin. Para bang nanigas ang katawan ko. Napatulala talaga ako noon habang nakaupo doon sa sofa. Gulong-gulo ang isip ko, Sir Seth. Totoo kaya yung nakita ko? Mga surot. At totoo din ba itong nasisilayan ko na patay na si Tia? Ganoon ang namumutawi sa diwa ko. Nung matauhan ako ay walang ano-anong pinuntahan ko ang tiyo. Nagulat ito, umiyak. Dinagsa ng mga tao sa bahay nung dumating na kami kasama ang tiyo nun. Siguro ay humingi ng tulong si Elsie. Dinala pa sa ospital pero ibinalik lamang din ito kinabukasan ng umaga. Nasa kabaong na. Hindi ko sinabi yung mga nakita ko na yung surot. Gawa ng baka guni-guni ko lang. Baka dulot lamang din yun ng pagod. Pero yung surot, labakara at garapata sa ilalim ng katre. Malinaw na totoo yun. Nahawakan ko yun eh.
Ayon sa lumabas na ikinamatay, overfatigue, tumugo ang ilong. Naroroon ng hinagpis, pinaglamayan ng tiya ng 1 linggo. Ang mga pinsan ko, lalo na yung panganay na si Carlo, ay mabaliw-baliw sa nangyari. Mamas boy pa naman yon. Matapos ng libing, hindi pumasok sa eskwelahan si Carlo. Masama daw kasi ang pakiramdam. Ako naman noon ay nakapuslit kay Elsie. Kahit wala si Elsie doon, tumambay ako sa kamalig nila na malapit lamang sa tahanan nila noon. Kapag nasa bahay kasi ako, naaalala ko ang sinapit ng tiya. Kinahaponan pagka-uwi ko, nagulat ako kasi ang dami kong nakikitang mga langgam sa pinto sa silid ni Carlo. Mga pulang langgam pa ito na kung makakagat namamaga. Kumuha ko ng asin, nilagyan ko ang tapakang basahan. Ayaw kasi ng mga langgam ang asin nun. Hindi ko pwedeng walisin ito kasi nga tiyak nakakalat na mga yon at talagang maghanap na makakagat. Kinatok ko ang pinto at sinabihan si Carlo na baka matapakan niya mga langgam. Hayaan mo na itong magsilayas, total ay nalagyan ko na ng asin. Pero walang tumutugon. Naisip kong baka tulog ito. Napipihit ko naman noon ang trangkador. Pagkabukas ko ng pintuan, Sir Seth, nagulat ako. Pinuputakte ng mga langgam si Carlo. Nakahiga sa sahig, hindi gumagalaw. Hindi ko malapitan. Pero sigurado ako, patay na ito. Tarantang-taranta ko. Pupuntahan ko sana si Elsie, kaso umalis naman ito kaninang tanghali. Kaya dumiretso na ako noon sa garahe. Malayo, tinakbo ko lang gawa ng wala akong pamasahe noon. Pagkarating ko naman sa garahe, mas nawindang ako gawa ng isinugod daw sa ospital ang tiyo. Ayon kay Inkoy, parang patay na umano. Sa banyo na tagpuan, nakahandusay lamang yon. 2 ang namatay. Ang natira, ang bunso na si Brady. Ang nakakapagtaka, wala na yung langgam. Nakahandusay na lang si Carlo na natatandaan ko pagkabalik ko noon habang kasama si Inkoy. Kamamatay pa lamang ni tiya. Sumunod na kaagad ang 2 noon. Doon na merong nagduda. Baka padaot o yung sinabi kong barang at kulam. Hanggang doon lang. Pero nagkakaroon na ako ng kuryosidad na baka totoo ito. Ang tanong nga lang, sino ang salarin? Itong nangyari sa pamilya nila tiya, may related ito. Dito din sa channel na ito. Kaya nga naisipan kong magpadala para na rin mabigyan buhay naman ang kwento. Bagaman padaot pa rin pero sa tingin ko ay mas malala ang sinapit nila tiya noon. Hindi kumikibo si Brady. Nakatulala na para bang iniwan ng katinuan. Ganun din ako. Kinakausap ako noon ni Elsie kasi nga baka mabaliw daw ako. Katulad na lamang noong nangyari sa kanya na kamuntikan na siyang magpakamatay. Sa mga puntong yun ay nasa harap ako ng 2 kabaong. Katabi ko si Elsie at si Brady. Alam nyo, kukunti lang ang dumamay sa lamay nun. Ayon sa narinig kong chismis, natakot ang mga kapitbahay kasi nga baka padaot. Pero hindi ko na lang binigyan talaga ng pansin yon, kundi ang matinding dalamhati sa pagkawala nila. Dumalaw si Nanay Christy pero hindi ko kinausap. Wala akong ganang makipag-usap sa mga taong nang-iwan sa akin noon. Kahit paniyayakap ako ng sarili kong ina. Pero wala akong pangdama sa kanya. Hanggang sa nailibing na sila Tio at Carlo. Magkatabi lamang ang mga puntod. Kami ni Brady ang nagpaiwan sa sementeryo. Inabot yun ng hapon. Walang tigil sa pag-iyak si Brady. Hindi ko naman inawat gawa ng maski ako. Nasasaktan din. Maya-maya ay may lumapit na isang matandang babae. Tumabi ito sa akin at biglang nagwika ng, "Wala man lang nakamalay sa inyo. Yung unang pagkamatay wala man lang kayong ginawa. Dapat hindi na umabot sa punto na madadagdagan ng pagkamatay.
uubusin ng pamilya. Tsaka kahit nakatayo ako dito sa harap ng puntod, dama ko ang presensya ng barang. Nagtaka ako noon. Tumitig sa kanya. Hindi ako nagsasalita. Hindi ko kasi kilala eh. Hanggang sa kusang nagpakilala ito. At ang sabi, siya daw si Pedra. Pamangkin daw niya si Inkoy at nakarating ang balita sa kanya na namatay ang mga amo. Namumroblema si Inkoy dahil wala nang namamalakad sa negosyo. Sinara umano ang tindahan at garahe. Pwede bang masuri ang bahay, Dong? Baka may kapit ka din. Pahawak ng pulso mo. Inabot ko naman ang kamay ko. Umiling ito at sinabing wala umanong barang sa katawan ko. Dito naman kay Brady, nanghawakan niya ang ulo. Nagmumumura si Manang Pedra pagkatapos nun. May barang daw ito at malakas. Kailangang magawan ng paraan at baka mahuli na ang lahat nun. Dapat ay mapatay umano ang salarin. Siyempre naniwala ako sa kanya. Wala na eh. Wala nang ibang maiisip kung hindi may kakaiba na talaga. Doon ko na sinabi na nakakita ako ng mga garapata. Tapos yung mga surot bago pa mamatay ang tiya nun. Ito namang panganay na anak ni si Carlo. Mga pulang langgam. Barang nga. Natural may insekto talaga. Kahit ano basta may mga hindi pangkaraniwan na bagay na lumalabas sa katawan o hindi naman kaya sa balat ng tao. Barang yan. At kapag lumabas na sa katawan, ibig sabihin lang ay mamamatay ang biktima. Tapos na ang trabaho ng barang sa katawan kaya lumalabas na ang mga insekto. Hinila ko si Brady. Kako umuwi na kami nun. Nakatulala ito tapos hindi na umiiyak. Narinig niya ang mga sinabi ni Manang Pedra. Pinasama ko noon ang matanda. Pagkabungad naman sa exit ng sementeryo, sumalubong si Inkoy at yung isa pang kasama niya na tauhan din nila tiya na si Berto. Dong, si tiya ang nagsabi na barang daw. Kaya dinala ko dito. Wala kasi doon sa bahay. Wala kayo doon. Tapos may nakapagsabi na nagpaiwan daw kayo sa sementeryo. Wika ni Inkoy. Hindi naman ako kumibo. Tumitig lamang ako noon sa kanya tapos tumango. Sumama sila Inkoy sa pag-uwi namin. Siya pa ang pinamaneho ko sa canter. Ako yung nag-drive nito noong patungo na kami sa paglibing ni Tio at Carlo. Marunong kasi ako mag-drive ng truck. Tinuruan ako ng Tio. Naisip ko nga noon na may iwan talaga sa akin ng tindahan at garahe na hindi ko naman kayang pamalakaran. Itong si Brady ay nakahawak lamang si Manang Pedra sa kanya. Hindi binibitawan. Nagmumuni-muni yung matanda. Nang makarating sa amin, sinimulan kaagad ni Manang Pedra ang pagsuri sa lugar. Sa loob ng bahay, sa paligid, maging sa mga liblib noon. Habang nangyayari naman yon, si Inkoy ay nagpaalam na aalis muna. Isasama niya si Berto. May gagawin lamang sila sa garahe. May nagpapaayos kasi ng sasakyan. Sayang din dahil nasimulan na nila ito at malapit nang matapos. Tumango lang ako. Inabot ko sa kanyang susi. Sa mga puntong ito ay medyo madilim na. Siguro ay gabi nila tatrabahuhin ang sasakyan na nasira noon. Kinakabahan ako. Nakatitig lamang ako noon kay Brady. Hinahanapan ko ng mga kakaibang kinikilos. Naroroon lamang ito sa beranda. Maputla at halatang kinakabahan din. Gaya ng sinabi ko ay narinig niya na ang mga binanggit ni Manang Pedra. Maya-maya noon ay bumalik na ang matanda. At ang sabi nito, doon sa bangin daw banda, napakalakas ng barang doon. Wala sa bahay. Napatulala ako nun. Naalala ko yung babaeng laging pumupuslit sa lugar na yon.